Sa pinakaunang manika na kanyang binili, isang Barbie Extra na kilalang fashion icon. Ito po yung una kong nabili. Sa sahod ko po na 3,000 po. Galing po sa pagod hirap po po. Para naman maka-score siya sa mga rare na manika, sumali pa si Darwin sa isang Facebook group ng mga nagba-buy and sell ng dolls. Nakakita po ako ng mga rare po na Barbie. In-order ko po at mahal po. Isa sa mga nabili niya, ang vintage doll na si Mitch. Best friend ni Barbie noong inilaunch ito ng Mattel taong 1963. Pero dahil wala raw itong mga damit nung nabili ni Darwin, naghanap pa siya ng mga maisusuot ni Mitch online. Nabili ko lang din po ng tingi-tingi. Saka yung sapatos niya po. Meron din siyang Barbie and the Rockers. Nabili ko po siya sa tao lang, 1K po. Ito po, original po siya na damit, naka-hairstyle po. Na paglaruan na po ng mga bata, na may mga agat po siya sa paa. May koleksyon din si Darwin ng mga top model Barbie. Ang bias niya sa mga ito, yung Bob Mackie Barbie doll na idinisenyo ng sikat na fashion designer na siya rin minsan gumagawa ng mga gown sa mga beauty pageant na si Bob Mackie. Gaya na lang daw ng damit na ito na pagmamay-ari ni #1 Barbie, ang kauna-unahang bersyon ng Barbie doll na inilabas ng Mattel taong 1959. Nilagay ko po muna sa ibang Barbie po yung damit kasi po wala pa po siya. Wala pa po kasi po yung dal na po yun. Napakamahal po bilhin. Meron din si Darwin ng mga Pinay Barbie. Made in Philippines yung matalis sa Bataan po. Dalawa po silang nasa akin. Dahil karamihan sa kanyang mga manika, luma na, alagang-alaga niya ang mga ito. Inaral pa niya kung paano sila i-restore at i-preserve. Kaya po ito po yung napili kong paliguan kasi po gulo-gulo po yung buhok niya. Nilagyan na po siya ng shampoo. Tapos susuklayin na po siya ngayon para straight po yung buhok niya. Babanlawan po siya, tapos lalagyan na po siya ng conditioner. Hindi ko na po mapaliguan po lahat kasi po magastos po ang pagpapaligo ng manika. At saka ibinababad sa mainit na tubig para bumalik sa pagiging straight ang buhok. Pag tinutuyo ko po, pinapagpag ko na lang po para mabilis po siya mawala po yung tubig. Pagka-stress po ako, tinatabi ko po siya sa higaan po. Sinisigurado ko po na hindi po siya madadaganan. Kilata yan. Kilata. Bayad ko naman sa anak, pwede man na yun. Ang hilig ni Darwin sa mga manika nagsimula nung siya'y maglilimang taong gulang pa lang daw. Madengge. Nung siya gumaling na, tumanto ang mga doktor. Yung mga nurse po nagbibigay po sa akin ng mga paper doll. Tapos po nung lumabas na po ako, mga kapatid po ako, naglalaro po sila ng mga manika. Tapos kinuha ko po yun. Ako na po naglalaro. Alam ni Darwin na dahil sa kanyang doll collection, may mga napapataas ang kilay. Baka isipin po nila na bakla, ganun po. Para po sa akin, ako po ay lalaki po, straight po. Wala naman pong masama kung ano po yung hilig po ng tao. Yun naman po. Kahit nga po babae, naglalaro din naman po ng mga, mga sasakyan. Mga laruan po, wala naman pong pinipiling gender. Ang hilig niyang ito, kailanman, hindi raw naging problema sa kanyang mga magulang. Katunayan, ang pinakauna niyang manika, pasalubong sa kanya ng kanyang tatay Frisco. Ang trabaho ko po kasi ng tatay ko yung nag-aano po sa mga garbage, tapos nakakapulit po siya ng mga manika po doon. Binibigay po sa akin. Kaya nung nagkatrabaho at kumita na siya ng sariling pera, binalikan ni Darwin ang hilig niya sa pangungulekta ng mga manika. Naumaling po ulit ako sa mga manika po. Parang naalala ko po yung nung may manika po ako dati, nung bata po ako. Nagde-designate ng society natin kung ano ba nga ang babae tsaka lalaki no social roles nila sa lipunan. Mamak, tawagin feminine at gagawin pang insult ang term na pagiging gay. Possible na isa siyang form of self-expression pero may isang aspect din kasi sa collection. Nakikita nila yung value as a vintage or item na mataas yung price kung nabibenta nila. Pero higit sa mga manika, ang pinakamahalaga raw ngayon para sa kanya, ang maalagaan at mapalakin ng maayos
ang kanyang uniko iho na si Lincoln, anak niya sa pagkabinata. Mahal na mahal ko na po yung batang yan. Higit pa po sa buhay ko. Pangarap ko din po na maayos din po silang paglagyan po. Makakikita po sila pag naka-display na po sila. Habang abala sa shoot si Darwin, may inihanda kaming sorpresa para sa kanya. Nag-install ang aming team ng estante kung saan niya pwedeng i-display ang ilan sa kanyang koleksyon. Sarap mo. Opo, nagulat po. Maganda po. Hindi ko po inasan na may gantong sorpresa po. Salamat po din eh. Masaya po. Hindi ko na po ipa-plastic. Ang mga manika ni Darwin, hindi lang basta koleksyon ng mga laruan, kundi kwento rin ng kanyang pagsusumikap at pagtanggap. At sa Barbie world na kanyang binuo, doon siya mas malaya sa mga panghuhusga. Repolyo, cauliflower, broccoli, etc. Paano ng ating chapsuy kung wala ang mga gulay na ito na ngayon may oversupply kaya bagsak presyo? Lugi nga lang ng husto ang ating mga magsasaka. Walang chapsuy kung walang carrots, broccoli, cauliflower, bell pepper, repolyo, at kung ano-ano pa. Pero paano kung ang mga gulay na ito